Patuloy ang pagpapatupad ng mga programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para matulungang mapalakas ang produksyon ng mga mangingisda sa bansa. Ito'y matapos bumaba ang datos sa mga nahuhuling isda, partikular sa West Philippine Sea. May report si Clazel Pardilla. Ang pagbuntot ng barkong pandigma ng China sa dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea at ang pagtutok ng laser sa eroplano ng ahensya habang nagsasagawa ng domain awareness flight na karaang linggo ay ilan lamang sa mga insidente ng panggugulo at panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa BFAR, nakaapekto na ang geopolitical tension sa produksyon ng isda sa West Philippine Sea. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 101,000 metric tons ang nahuling isda sa West Philippine Sea sa unang 6 na buwan ng 2024. Halos 7,000 metriko toneladang mas maliit kumpara sa 108,392 metric tons na karaang taon parehong panahon. Geopolitical situation which we can say na that's one of the reasons. Meron din mga ibang rason like yung pagtaas ng fuel, pati rin tong El Nino na dumaan na kung saan naka-apekto dun sa migration pattern ng mga isda. So we don't intend to actually ignore this fact na nag-decline. Significant po ang contribution ng West Philippine Sea sa overall production ng ating national production. So we are taking this seriously. Paiigtingin ng BFAR ang presensya sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Isang 50-meter steel multi-mission offshore vessel at isang multi-purpose refrigerated cargo vessel na nagkakahalaga ng 1.2 bilyong piso ang bibilhin ng BFAR. Higit 665 million pesos naman na halaga ng mga bangka at iba pang gamit sa pangingisda ang nasa ilalim ng bids at procurement ng BFAR na ipamamahagi sa Layag West Philippine Sea Program. Layo nitong itaas ang kapasidad ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. The government has exhausted all the necessary efforts to actually address the issue. Hindi po kami titigil para magpatupad ng mga programa na mas makakatulong po para sa ating mga mangingisda. As far as improving our capacity in terms of monitoring, control, and surveillance. At maliban dyan, ang ibang mga floating assets natin ay may multi-mission purpose. Gusto rin natin silang magamit for livelihood development. Sa kabila ng sitwasyon sa West Philippine Sea, pagsisiguro ng BFAR. Naging sufficient naman ang supply dito sa Metro Manila at hindi naman ito nakaapekto sa presyo, taking into account na ang ating bansa naman ay marami talagang pangisdaan. Hindi lang naman sa marine ang ating source ng isda natin, kundi nanggagaling din siyempre sa aquaculture. Sa huling quarter ng taon, inaasahan ang pagpapatupad ng closed fishing season sa Davao Gulf, Palawan at iba pang lugar sa bansa para bigyan daan ang pagpaparami ng mga isda. Bagaman pansamantalang mababawasan ang lokal na supply, inaasahan naman ang pagdating ng mga imported na isda na inaprubahan ng BFAR. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.